أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ito po si Baiko Gending, isang alive teacher ng Cerro Central School. Ang module na ito ay dinisenyo sa layuning mabigyan ka ng sapat na kaalaman at kakayahan sa practice obedience to parents and elders as drawn from Surah An-Naziyah. Hangad ng module na ito na matutunan mong itala ang mga detalye o sangkap mula sa nabasa, napakinggan o napanood na maikling kwento. Ang module na ito ay nahahati sa dalawang bahagi. Una, pagtukoy ng mga kasanayan ng pagiging masunurin na nabanggit sa Surah An-Naziyah. Pangalawa, paglarawan ng mga kasanayan ng pagiging masunurin na naipapakita sa tahanan. Halina't atin subukin. Bago tayo magpatuloy, subukin natin ang iyong kakayahan o paunang kaalaman patungkol sa mga araling iyong pag-aaralan sa module na ito. Isulat ang letrang T sapat lang kung tama ang pangungusap at M kung mali. Una, ang Surah An-Naziyah ay inilabas sa Egypt. Pangalawa, ang Surah An-Naziyah ay binubuo ng 41 na taludtod. Pangatlo, ang Surah An-Naziyah ay ika-71 sura ng Quran. Pang-apat, ang Surah An-Naziyah ay nagsasalaysay tungkol sa mga anghel. Panglima, ang Surah An-Naziyah ay kwento tungkol sa mga biyaya ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngayon naman ay dumako tayo sa ating aralin. Ang practice obedience to parents and elders as drawn from Surah An-Naziyah. Isa sa mga mahahalagang kasanayan para maging matagumpay sa buhay ay ang pagbabasa. Mahalagang magkaroon nito ang sinuman upang mapadali or madali nitong makuha ang anumang nais niyang kuhanin sa isang babasahin. Sa pagbabasa ng teksto, kailangan mong itala ang mga mahahalagang detalye mula sa iyong binasa. Syukran dahil napagtagumpayan mo ang paunang pagsusulit. Marahil ay may sapat ka ng gabay para lalo pang magtagumpay sa module na ito. Ating balikan. Basahin ang tanong at isulat ang tamang sagot, sapat lang. Una, ano ang ikalimang haligi ng Islam? Pangalawa, ilang beses nagsasagawa ng Hajj ang isang Muslim? Pangatlo, ilang taon bago maging obligado ang pagsasagawa ng Hajj? Pang-apat, anong benepisyo mula sa Allah Subhanahu wa Ta'ala ang matatamasa sa pagsasagawa ng Hajj?
Pang-apat. Pang-lima, magbigay ng isang katangian ng Hajj. Ngayon naman, ating tuklasin. Ikaw ba ay sumusunod sa lahat ng utos ng iyong magulang o mga nakakatanda sa iyo? Magbigay ng 5 gawain na maluwag mong sinusunod mula sa utos ng iyong magulang o nakakatanda. Ngayon naman, ating suriin. The divine ability to create the unseen. Ang Surah An-Naziyah. Ang Surah An-Naziyah ay binubuo ng 46 na taludtod. Ito ang ika-79 na sura ng Quran at inilabas ito sa Makkah. Ang sura na ito ay sinasang-ayunan ang kasiguraduhan ng muling pagkabuhay at ang kabilang buhay. Binigyan ng babala ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ang lahat ng di mananampalataya sa kanilang kahihinatnan at binigyan nito ng kasiguraduhan na huwag matakot ang mga mananampalataya. Ang sura ay nagsisilbing panunumpa ng mga anghel na naatasang kumuha ng kaluluwa ng taong namatay at sundin ang utos ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ginagawa ng mga anghel ang kanilang tungkulin at iba pang gawain sa mundo na naaayon sa banal na kagustuhan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sa kabila nito, ang Allah Subhanahu wa Ta'ala ay maawain. Binibigyan niya ng pagkakataon ang mga tao, lalo na ang di mananampalataya, na paghandaan ang muling pagkabuhay, ang araw ng paghuhukom at ang kabilang buhay. Ngayon naman ating pag-aralan ang mga kahulugan ng mga salitang ito. Una, by those angels who pull out the souls of the disbelievers and the weak with great violence. Pangalawa, by those angels who gently take out the souls of the believers. Pangatlo, and by those that swim along angels or planet in their orbits. Pang-apat, and by those that press forward as in a race, the angels or stars or the horses. Pang-lima, and by those angels who arrange to do the commands of their Lord, so verily you disbelievers will be called to account. Pang-anim, on the day when the first blowing of the trumpet is blown, the earth and the mountains will shake violently, and everybody will die. Pang-pito, the second blowing of the trumpet follows it, and everybody will be resurrected. Pang-walo, some hearts that day will shake with fear and anxiety. Pang-siyam, their eyes will be downcast. Pang-sampo, they say, shall we indeed be returned to our former state of life? Pang-labing-isa, even after we are crumbled bones. Ngayon naman ating pagyamanin. Isulat ang letrang T sa patlang kung tama ang pangungusap at letrang M kung mali.
Una, ang Surah An-Naziyah ay inilabas sa Makkah. Pangalawa, ang Surah An-Naziyah ay binubuo ng 41 na taludtod. Pangatlo, ang Surah An-Naziyah ay ang ika-71 sura ng Quran. Pang-apat, ang Surah An-Naziyah ay nagsasalaysay tungkol sa mga biyaya ng Allah. Pang-lima, ang Surah An-Naziyah ay kwento tungkol sa mga anghel na marahas na kinukuha ang buhay ng taong hindi mananampalataya sa Islam. Pang-anim, ang Surah An-Naziyah ay kwento tungkol sa mga anghel na mapayapang kinukuha ang kaluluwa ng mga namatay na mananampalataya ng Islam. Ngayon naman ating isaisip, dahil mahusay ka, marami ka nang natutunan sa module na ito. Sa puntong ito, isulat mo ang mga natutunan mo sa patlang. Una, ang Surah An-Naziyah ay may letter A, ilang taludtod. Letter B, pang-ilan na sura. Letter C, saan inilabas ang Surah An-Naziyah? Pangalawa, ang Surah An-Naziyah ay tungkol sa blank. Ngayon naman ating isagawa. Gumuhit ng puso kung nagpapakita ng pagiging masunurin at kidlat kung hindi nagpapakita. Una, masayang hinuhugasan ni Siti Aisha ang mga plato at baso pagkatapos nila kumain magpamilya. Pangalawa, sa tuwing uutusan si Abdul ng kanyang nanay, laging mamaya na ang kanyang sagot. Pangatlo, abala ang nanay ni Hussein dahil sa paglalaba, kaya naman siya na mismo ang nagbabantay sa kanyang bunsong kapatid na natutulog. Pang-apat, si Hasna ay tumutulong sa paglilinis ng kanilang bakuran tuwing umaga. Pang-lima, madalas nagbabantay ng tindahan nila si Rahman dahil naging abala ang kanyang mga magulang sa pagluluto ng kakanin. Mubarak, syukran katiran, hanggang dito na lamang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhu.